We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. And from sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Ate Maru, very exciting. Pang-apat na Sabado sa buwan ng Hunyo, anniversary month ng Far East Broadcasting Company. Excited ako kasi guest natin ngayon ang Kuya Romy Dinglas, the one and only, ang hinahangaan ng marami, ang malaking tulong sa atin. Yes. Ang magpahanggang ngayon ay nagagamit ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay ng ating Kuya Romy na siya nating panauhin sa ating programa. Correct. Mula nung may buhok siya hanggang wala na rin siyang buhok, kumakanta pa rin siya kay Lord. Oh, wow! What a commitment talaga, Kuya Romy. Yan Talaga, you are a blessing. Ibigay ng Panginoon sa akin eh. Amen. Bakit So, yung kasabay kong kakanta noon? Yeah. Let's welcome po sa ating program, Kuya Romy Dinglas. Yay! Okay. Kuya Rom. Tanong pa, bata kumakanta pa ako hanggang ngayon. Oo. Pwede ka ba kumanta sandali? O anong nasa... Kahit na ilang linya lang, Kuya Romy. Kung Ilang ako linya gagawa lang, ng, Kuya Rom. ako gagawa ng request, yung linya na from the dust of the earth God created man. As I look back on this road I've traveled, I see so many times He carried me through. Mhm. But if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. Yoo-hoo. Faithful ang Panginoon. Amen. Yes, yes. You, Amen. that's Kuya Romy Pwede- Dinglas. Oh my pagka- goodness. Alam mo, minsan nag-concert ako, merong sa audience, pagkatapos ng concert, lumapit sa akin, sabi gano'n. Kasabay kita naging champion din ako ng Tawag ng Tanghalan Mhm. ng taon. Sabi niya sa akin, bakit ikaw nakakanta ka pa? Oo. Sabi ko, bakit? Hindi na ako makakanta Naging champion din siya. Mm-mm. Ano sekreto mo? Sabi ko, ang sekreto ko, binigay ko sa Panginoon yung talento ko. Amen. Ibigay mo rin sa Panginoon yung talento mo. Kaya kanta pa ako kahit matanda na ako, sabi ko. Wow. Kuya Romy, pag-uusapan natin ang patungkol sa yung role mo sa FEBC. Pero take us down memory lane. Bago ka naligtas, yung musical career mo, saan-saan ka nagsimula? Alam ko galing ka sa Nicolas. Pero ano ang pathway na pinagdala sa ng Panginoon hanggang sa pangkasalukuyan, if you can recall? Okay. Bata pa ako, kumakanta na ako At 3 years old daw, kumakanta na ako Wow. Ako, hanggang lumalaki ang mga 9 years old, 10 years old, kanta ako ng kanta. Ang taas ng boses ko, boy, soprano ako Yeah. Talagang sa pamilya sa amin, ako talaga yung singer. So, kanta na ako ng kanta. Sa San Nicolas, nanoon ako na singer ako. Wow. Hanggang nagkaroon ng combo nung araw, yung ang bass drum ng gasolina. Yes. Oo. Ang combo namin, Melowers Combo, ang title ng band namin. So sali-sali kami sa mga amateur, mga naglabanan ng mga combo. So nanoon ako sa San Nicolas na ako ang soloist ng banda na yon. Hanggang nung sumama na ako sa isang band din na nag-perform kami sa mga nightclubs. Mabini, Harrison at Rojas Boulevard. Teenager. Hanggang nag-join ako sa mga amateur contests. Yan. Lakas ng loob ko. Naging champion ako sa Tawagan ng Kapalaran kay Rafael Yabut.
Oh. Big show, tayo naman. Ang dami kong salihan na nanalo ako. Student canteen. Student canteen din, yeah. Oh. Doon nang nag-umpisa ang aking mga, yung passion ko sa singing, hanggang kilala ako sa Panginoon. Yun. 61. Wow. Oo. Inalay ko ang aking buhay. Tanda ko nung lumapit ako sa altar, sabi ko, Panginoon, I promise na hindi na ako kakanta for this world sa labas. Yes. Mag-quit na ako sa Yes. band namin. Yeah. Mm-hmm. Ko ako ng manager, hinahanap ako ng manager ko, pati hindi na ako umati ng rehearsal. Nung nagkita kami, sarhento siya ng pulis manager namin. Sabi ko, hindi na ako sasama kasi sabi ko pa noon para kay Jesus na lang po ang boses ko. Sa akin, sira ulo mo. Sabi ko ng pulis sira ulo mo. Sabi gano'n. Yung pagkakataon na na kumikita ka, ngayon hindi ayaw mo na. Para kay Jesus ka na lang. Opo, para kay Jesus na lang ako. Pinitsama na ako. Yun. 1961 hanggang ngayon. Oh, wow. Oh, praise the Lord. Sa labas, yeah. At yung mga bantog na mga grupo na nasama ng Kuya Romy ay yung, I'm not putting words in your mouth, Kuya Romy, yung Mispa Quartet, then yung Chordsmen, then Papuri, yun, sunod-sunod yan Correct. Sino po yung Mispa at saan po nasimulan yan? Kasi kilala ka member ng Mispa Trio, then Mispa Quartet. Mag-umpisa kami, 61. Naligtas. Ako nang unang naligtas. Tapos nakita kami ni Ruben Baruel sa church. Kilala kita. Sabi ko, kilala rin kita. Naglalaban kami sa mga singing contest. Pero mo yun. At yung sino nanalo sa amin. Nung grand final, pareho kaming talo. Si Ruben, si Hami naman, Benjamin, champion siya ng Cebu, ng Eastern Visaya ba yun? Oo. Eastern Visaya. Finals, ang tawag tanghalan, siyempre sa Manila ginawa yun. Kami hindi siya nanalo. Tapos, inanayahan siya ni Ruben sa church. So, naligtas siya. Amen. Yes. So, 2 weeks sila magkapatid. Ako naman, kasama ko sila Pastor Javier. May quartet kami. Si Parte, si Piping, ako. Sila kami. Quartet kami. Hanggang eventually, nawala yung quartet na yon. Nagsama kami 3 ngayon. Baruel Trio, Mispa Trio. Pa ang pangalan. Tapos sumama na si Piping. Si Piping, kaya naging quartet kayo. Ang una namin, kami ang kauna-unahang singing group na Christian, 1961. At our own, nag-raise kami ng funds para pumunta kami sa Asian countries. Or nag-concert kami doon, malaki ang concert namin. Yeah. Tao. And then Indonesia, Bangkok, yan. Napuntahan. Kami ang kauna-unahang Christian group na kalabas ng bansa na nag-mission through music. Praise the Lord. Oh, wow. Praise God. 69. Yeah. Wow. Malilimutan yun. Galing. Yeah. And then from there, Kuya Romy, paano ka nadala sa FEBC? Paano ka napunta ng Far East Broadcasting Company? On loan kami ng FEBC through Max Atienza. Magtutour ng state. Okay? Wala po si Max Atienza na ibang singers, kundi kami. Mispa Quartet dapat. So nag-cancel kami sa Cultural Center, di ba? Kung natatandaan mo, Pastor Dave? 1971, January 2nd. We are going to USA na. So niloan kami ng FEBC.
Hindi pa kami worker ng FEBC. Mhm. Si Piping, pupunta na ng Canada. Magpapakasal na. Oh. So, tatlo na lang kami. Ang natuloy doon sa tour na yon. Mhm. 71. 6 months kami dito sa States. Wow. Una na sa Fresno kami, kinausap kami ni Mr. Bowman, kaming tatlo. Offer siya na you can work with FEBC. Kinukuha ko. Yes. Ang niya, yes or no. Yung dalawang magkapatid nag-yes. Nung ako na, sabi ko, I'm sorry, sabi ko, meron akong work na nag-aantay sa Pilipinas. Mhm. Sa Manchester, tumanggi ako. Yung dalawang magkapatid ang umuo. Ang natuloy, ako ang napunta sa FEBC. Kanga ano po. Kalooban ng Panginoon. Amen. Ako ni Glenn din utos ni Robert Reynolds. Ha? Mr. Reynolds, Robert Reynolds. Reynolds, inutusan si ni Mr. Reynolds na yung Romy Dinglas na umuwi na sa Pilipinas. Nangangailangan si Glenn ng isa pang miyembro ng sa Cordsmen. So napasok ako tinawagan ni Glenn sa trabaho ko. Inuferan ako. Sabi ko, hindi muna ako umoo. Ako ng ask permission sa tatay ko. Sabi, tanggapin. Malaking company yun. FEBC. Tinanggap ko. Wow. Nakuha ako sa FEBC. Hindi ako nag-apply, nakuha ako. Pati SS ko, inasakaso nila lahat. Yeah. Correct. Amen. Eventually, kaya ka naman napasok sa FEBC, Maru. Yeah. Akin din. Dahil ito kita. Kaya nga kailangan sa Glenn ng babaeng singer. Oo. Ikaw ang kinuha ko. Kayo pala ni Ate Marti Kuya Romy, miyembro ka na Mutual Admiration Fan Club. That's Talaga naman. Yeah, because I joined FEBC 1974. Yeah. 74, right. Ayun tatlo, sa Baptist Hour, makakasama. Correct. Tayo nila Ate Celia. Sa mga manonood at tagapakinig, kung hindi nyo po alam yung Baptist Hour Choir, yun po yung isang choir na lumalabas sa telebisyon at nakaka-bell bottom pa po kami noon. Panahon yun. Tama. What a history. Alam mo yung pinagko-connect ng Panginoon yung ating buhay. Oo. Na all of a sudden, nagkasama na lang tayo. It's because of the singing ministry. Biro mo yun ang magnet sa atin. Sa singing. Walang problema. Speaking of singing, doon na tinapos si Kuya Romy, dadamputin ko doon sa Chordsmen. Chordsmen led up to, ang sumunod, Kuya Romy, nabalitaan na namin, papuri na. Paano po yung connection nun? Paano nagkaroon ng dugtong yun? Hanggang ikaw rin, ginuha na rin. Naging Chordsman ka na rin Yeah, that's right. Amin sa tour. Yeah. Hindi ko malilimutan din, through Baptist, tayo magkakasama sa Baptist Hour. Nung nagsabi ang FEBC uli na kailangan ng team papuntang Amerika. So, kayo. Kasi kinausap ko ni si Jepson, kinausap ako na mag-form uli ng group punta sa so naisip ko siyempre si Kaesong, Ate Celia. Yeah. Si Dave dahil nagigitara. Correct. Accordion din si Ate Celia. Dapat kasama si Maru doon Tama. Dapat kasama. Yes. Dave Yan. Right. I remember that. Hindi lang kasama. Somehow I don't even know. Hindi ko nga alam kung bakit. Nalimutan ko. Oo. Kaya nung na yung pangalan, sabi ko si Maru hindi na isama. Ganun. Yeah. Oo. Yeah. But it was good. 1977. Ito kilala ni Pastor David si Owen Glassburn. Kinuha ako papunta sa Amerika.
Mm. Virginia. Mm. Namin ni Dave si Owen Glassburn sa Virginia eh. So, Mhm. ni Owen Glassburn, ino-opera na ako pumunta doon, Mm. music sa church nga. Umuo naman kami. So, inasikaso na yung papeles. Mm. Kami naman ready na rin. That was 77. Dumating ang 78, yun, naasikaso pa rin. Hindi pala, Dave, 78 pala, 78, inaasikaso na. Dahil bumalik tayo dito, 78 na, di ba? Mm. Tumuntong ang 79, nakareceive ako ng sulat kay Owen Glassburn na hindi na kami matutuloy sa Amerika. Dahil ang church daw, hindi na kaya akong suportahan dahil ang church dilipat ng lugar. Kasi yung lugar nagiging area na. So, kailangan nila ng maraming pera para, siyempre, paglipat nila, yun. Correct. That was 79, Pastor Dave. Si Efren, alam nilang pupunta ako ng Amerika, nag-offer si Efren. Ka nang pumunta sa Amerika. Sabi ko, hindi, tuloy na kami. Tapos hindi nga natuloy. Tapos, nag-form ng committee Tama. para sa papuri. Mm. Ganun pa sa Dave. Doon nag-umpisa ang papuri, 1979. October Mm. 1979. Correct. Yeah. Oo. Ang bali naging parang musical director o ano man yan, producer, Mm-mm. lahat-lahat na. Lahat-lahat na, Pastor Dave. Mm. Si Nelly, kina-curse na ang papuri. Kina-curse na ang FEBC. Umuwi ako alas 5 na ng madaling araw. Tapos makakatulog pa ako ni Efren. Tama yan. Pasok pa ako dahil may recording na naman. Yes. Pupunta sa mga cultural centers, sa Film Life, ng mga Correct. Oo. Ultra, sa Araneta. Ako lahat yan. Ako pa ang nagko-coach sa inyo. Yes. Ako ang vocal coach. Correct. Producer. Ako naghahanap ng arrangers. Ako naghahanap ng mga singers. Lahat. Lahat na trabahong kabayo talaga. Pastor Dave, trabahong kabayo talaga. Ano naman ako, hindi naman ako nareklamo, pero somehow, may mali eh. Oo. May mali, nalilimutan ko ang family ko. Tapos, may araw-araw pa akong lakad. Correct. Araw, may kung saan ako nandoon. Batangas, sa Cavite. Ako, gabi na, yan. Hanggang si Nelly, nagkaroon ng insomnia, hindi mo makatulog. Wala pang telepono noon. Nasa, kami, Barrio Tihaya kami. Telepono. Pero Kuya Romy, that was your life. Yun ang nakikita ko. It's a call. Calling. Calling nila. And you have touched so many lives with your talent. At kasama nga yung mga naging champion sa Taguig because dumaan yun sa iyo. Nasa music recording studio recording yan. Ha? Hindi lang. Kaya, ako ang forever judge ng Taguig. Walang Taguig kung wala ikaw kasi ikaw. Taganting pa, judge na ako. Right. Oo. Naging nagtimig na si Dave na, di ba? Yes, oo. So kami na, and then, but you took over from then on. Tayo na, ang dami-dami na mga projects, and Papuri was born. Talagang umusbong talaga ang Papuri. Yeah. That was the ministry na talagang there's so many lives have been changed. May mga composers, mga singers, mga arrangers. Ang dami-dami. And you were part of it, Kuya Romy. Praise God for your life. Praise God. Kuya, ang hindi ko pa malilimutan, during recordings,
mga hating gabi, ako pa nagluluto. Oh, wow. Pero makain yung mga singers at yung mga composers, instrumentalists. Wow. Patok yung adobo ko. Pa nagdadala ng unan kasi doon na matutulog sa baba. Correct. Ako nagdadala ng kumot unan. Yan. Nga talagang tatay. Ha? Tatay ka talaga ng papuri. Oh. Nagsasabi ba na ako naging tatay? Yung mga iba, hindi naman ako ang pumili ng pangalan na yun Si Direk Magmanwa nagsasabi sa akin Kaya pag-introduce, ito ang the father of Papuri. Hindi naman ako Hindi naman akong tatay Hindi. Kuya Romy, marapat lang naman sapagkat sa iyong isinalaysay sa amin, nakita namin ang kami ng Panginoon kung paanong ikaw ang pinili upang ang music arm ng FEBC, yung Papuri, ay mapasimulan, maisilang, mapangalagaan hanggang sa ito ay lumaki at ngayon ay sabihin na nating nasa adult years na niya at patuloy na ito ay ginagamit pa rin ng Panginoon. Nais ko lang banggitin ito mga kapatid, mga tagapakinig, mga manonood, Ate Maru, po. Yes. Ang nakita ko, kitang-kita ko ang kamay ng Panginoon sa buhay ng ating Pastor Romy. Siya po isang lingkod ng Panginoon. Maaaring hindi niyo nalalaan ito. Pastor po ang ating Kuya Romy Dinglas. He's an ordained minister. At isang bagay po ang akin nakita, yung kamay ng Panginoon. Bakit ko po nasabi yon? Sabi sa Awit Kapitulo 1, lahat ng kanyang gawin ay giginhawa. Lahat ng pasukin ni Kuya Romy na music ministry, nagtagumpay lahat. Salitang lansangan, patok lahat. Simula doon sa kanya MISPA, nakarating sa iba't ibang panig ng Asia, Estados Unidos. Ang Chordsmen, nakarating sa 43 estado sa Estados Unidos. Hindi nyo nakilala itong grupong ito. Pero nasa leadership ni Kuya Romy kung bakit gumanda, tumino ang tunog ng grupong ito. Ang Papuri, simula pa sa kanyang infancy, hanggang sa ito ay kung ano ngayon, hindi maaaring makaligtaan ang kontribusyon at napakalaking kontribusyon ng ating Pastor Romy Dinglas. Bakit po nagtagumpay ito? Kitang-kita natin ang kamay ng Panginoon sa buhay ng ating Kuya Romy na lahat ng kanyang gawin ay gumiginhawa o nagtatagumpay. Kuya Romy, napagpapala mo po kami at patuloy mo pa kami pinagpapala. Talaga po nag-uumapaw ang aming puso at publicly I want to declare this. Maraming salamat sa inyo ng Ate Nelly sapagkat ang Ate Nelly malaki ang kinalaman dito sapagkat nasa likod siya ng ministry ng ating Pastor Romy. Maraming salamat po sa inyo, Pastor Romy at Ate Nelly. Napakalaking tulong po ninyo sa napakarami. Isa po kami sa napakarami. Isa kami sa masasabi ko na milyon-milyon na nakinabang at napagpala sa inyong buhay. Maraming salamat po. Yeah. So mga kaibigan, kulang po ang oras natin when we talk about the ministry of the Lord. Since tayo lahat nag-start sa ministry, music, radio, God has always been there and He's remained faithful even up to now. Hallelujah. And even kung hindi na kami madidinig sa radyo, ang Panginoon ay maggising ng marami pang mga Dave Marcelo, Kuya Romy, Maru Javier na magpapatuloy ang ministry ng Panginoon. Maraming salamat, Kuya Romy. We don't have enough time to talk about it and you are always welcome. Alam mo naman, pag musika ang pag-uusapan, ikaw ang nasa mind namin. Kaya maraming salamat. Isang reminder lang po ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa DXKI sa Coronadal, South Cotabato. Mapapakinggan po sa DXKI 1062. Yan po. So, yan ay tuwing Miyerkules, 5:30 ng hapon. So, muli, wala na tayong oras. Kuya Dave? So, Kuya Romy, maraming salamat muli. You have blessed so many lives
including our lives too. Amen. So ito po ang dito po nagtatapos ang ating programa. Ito yung kaibigan Ate Maru Cepeda Javier kasama si Dave Marcelo po, pinasasalamatan natin ang Pastor Romy Dinglas sa kanyang ministry at itatampok natin siyang muli. Gagugol tayo na isang buong buwan para panayamin ang ating Pastor Romy Dinglas. Maraming salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na John Philip Lagtapon. Nagsasabi po sa inyo na tulad ng Pastor Romy, sa maraming hamon sa buhay, kakayanin natin. Si St. Paul ang nagsabi, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya Kuya Romy at Maru, sabay-sabay tayo sa pagwawakas ng programa. Pagkasama natin ng Panginoon, tinutupad natin ang gawain ng Panginoon. Ano man ang pagsubok sa buhay, tandaan ninyo, we can do it! Woohoo! Thank you so much mga kaibigan and we'll see you again next week. God bless us all! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.